o iboto nyo si kandidatong ito, click, makakatanggap kayo ng 1,000 1,000 pesos. Click nyo lang yung link, di ba? Mm. Eh apparently, hindi naman pala ginagawa ni kandidato yon. So ginagamit lang siya o ginagamit yung dalawang kandidato o yung magkatunggaling mga kandidato para mang-scam, para makakuha ng personal information at para ma-hack yung Facebook nyo. Isa pang binabantayan din namin dito ay yung tinatawag ng mga zombie accounts kasi usong-uso ngayon yung pag-hack ng mga Facebook accounts. Ang ginagawa kasi ngayon, hindi ko sinasabi ito yung ginagawa ng mga politiko. Ang sinasabi po namin, yung kalakaran sa scam, baka gamitin. So dito, hinahack yung mga Facebook accounts, tapos pag nahack na yan, papalitan yung password at magiging zombie account na yan. Hindi nila tatanggalin yung friends mo, papalitan nila yung pangalan or even yung litrato, yung iba hindi pinapalitan. Pero ang ipopromote niyan, kung ano-ano na, nandyan na yung mga, right now sa scam, ang pinopromote niyan, mga investment. Okay? At hindi to tinatanggal ni Facebook kahit i-report mo, kasi nasa kanya lahat yung mga credentials eh. 'Di ba? So kapag tiningnan mo yung tao, totoo na hindi nalalaman na na-hack kasi hindi na siya na-recover. Ngayong darating na eleksyon, ano ho ba yung mga banta o pinangangambahan po ninyo na posibleng makaapekto nga dito sa ating darating na halalan? Well, kasi dito kami sa Scam Watch, ang una namin tinitingnan na lahat ng mga scams, at alam niyo naman yung mga scams, lahat diyan lahat ng peke, quote unquote peke. So lahat ng peke, yan yung binabantayan natin ngayon. So syempre dito sa darating na eleksyon, alam niyo naman yung tradisyon ng eleksyon natin, lalo na yung mga vote buying, 'di ba? O yung mga namimigay. Ang binabantayan natin dito gamitin yung social media o kaya gamitin yung mga SMS, yung mga scam channels para mang-scam. Kasi halimbawa dito yung pinag-uusapan nga namin kahapon ni Yusek Alexander Ramos ng CICC. Ah, Hindi ka nakakasiguro. So halimbawa sa isang lugar, ang sasabihin sa iyo, "O iboto nyo si kandidatong ito, click, makakatanggap kayo ng 1,000 pesos. Click nyo lang yung link." Di ba? Mm. Apparently, hindi naman pala ginagawa ni kandidato yon. So ginagamit lang siya o ginagamit yung dalawang kandidato o yung magkatunggaling mga kandidato para mang-scam, para makakuha ng personal information at para ma-hack yung Facebook nyo. Isa pang binabantayan din namin dito ay yung tinatawag ng mga zombie accounts kasi usong-uso ngayon yung pag-hack ng mga Facebook accounts. So, kung dati nung unang panahon ang nauuso ay yung mga tinatawag ng mga troll farms, pag sinabi mo kasing troll farms, ito yung mga libo-libong accounts sa Facebook, sa Instagram or sa TikTok na kagagawa lang ng account, bago lang siya. Tapos mabibilang mo lang sa kamay yung mga followers, pero naglalabas na siya ng mga misinformation at information. Ang ginagawa kasi ngayon, hindi ko sinasabi ito yung ginagawa ng mga politiko. Ang sinasabi po namin, yung kalakaran sa scam, baka gamitin. So dito, hinahack yung mga Facebook accounts, tapos pag nahack na yan, papalitan yung password at magiging zombie account na yan. Hindi nila tatanggalin yung friends mo, papalitan nila yung pangalan or even yung litrato, yung iba hindi pinapalitan. Pero ang ipopromote niyan, kung ano-ano na, nandyan na yung mga, right now sa scam, ang pinopromote niyan, mga investment. Okay? At hindi to tinatanggal ni Facebook kahit i-report mo, kasi nasa kanya lahat yung mga credentials eh. 'Di ba? So kapag tiningnan mo yung tao, totoo na hindi nalalaman na na-hack kasi hindi na siya na-recover. So, pag naging zombie account na to, ang pinangangambahan namin, baka gamitin yung mga lehitimong Facebook account na na-hack bilang pang-spread ng misinformation, pang-spread ng scam, pang-spread ng vote buying. So, doon po, yun po yung binabantayan namin ngayon. Pero maaga pa, so far, ang nakikita pa lang namin yung mga trends sa current scamming tactics. Opo, pero nagsisimula lahat ng ito kapag nahack ka, kung meron kang i-click na kahit anumang link na matatanggap mo, dapat hindi mo Oo, talagang i-click yan. Yan ang dapat paalala sa mga babalik, kababayan. opo, babalik at babalik po tayo sa basic kasi yung tactic ng mga scammers hindi naman po nagbago. So, kung mapapansin po ninyo,
nung nandiyan pa yung mga scam hubs, ang nakakatanggap tayo ng mga prepaid text scams. Mailing po 'yon. And then binan po yung mga scam hubs at naipasara yung 11 major scam hubs. So, nawala po. Medyo hindi na po tayo nakakatanggap. I mean, na-experience na naman po siguro yan. Ang natatanggap natin, yung tinatawag na spoofing scam. Yung spoofing scam, ito yung ginagaya niya, yung mga lehitimong SMS channels ng mga kumpanya at nagpapanggap siya na akala mo, let's say, kung telco man yan, e-wallet man yan, o bangko man yan, so akala mo sila yung nagpapadala sa iyo ng mensahe. At yung mga tone ng messages, iba-iba, but usually alarming eh. Tinatakot ka, sasabihin nila mag-expire na yung reward mo, hindi ba? Sasabihin nila na pati LTO ginaya, nahuli ka doon sa contactless apprehension, para hindi ma-cancel yung lisensya mo, click mo yung link. Pati DICT ginagaya na kapag hindi mo kinlik yung link mo, maka-cancel yung SIM card registration, yung mismong SIM card mo. So may mga pananakot na ginagawa, meron namang rewards na kapag kinlik mo yung link to, pwede kang manalo ng ganitong halaga. So iba-iba yung tactic, but at the end of the day, tama ka doon, basic pa rin. Huwag kayong mag-click ng link. So yun pa rin yun. Yun pa rin yung entry point nila. At kung may mga tumawag man sa inyo, kahit wala kang kiniklik na link, hindi ba? Kapag naghumingi po yan ng mga verification number at verification information, wag po tayong magbibigay. Kasi yung kalakaran po ng mga bangko at yung mga bangko, digital banks at e-wallet or mga telco, pag kayo yung tumawag sa kanila, doon sila hihingi ng mga verification information. Pero kapag kayo yung nakatanggap, ang gamit nila prepaid number, wag po tayong magbibigay kasi alam na nila na ikaw yung tinatawagan nila eh. So kapag let's say, magpapadala po kami sa inyo ng verification code, usually 6-digit yan, hindi mo na mamalayan OTP na pala yun ng Facebook mo. 'Di ba? Kasi paano mo makukuha yon? Kasi ang gagawin lang nila, it's pag na-hack na yan, 'di ba? Let's say, nag-click ka ng link. Yung isang proseso, pag nag-click ka ng link, ilalagay yung numero mo, makukuha yung password mo, pero minsan kailangan pa ng verification. Tatawagan ngayon yung numero mo, magpapanggap silang bangko, at sasabihin, no, ganito po yung problema sa account nyo. So, pwede po bang magpapadala po kami sa inyo ng verification code para masigurado lang namin na kayo yan. And then, mahahack na yung Facebook mo. So, yun po. Pag nahack po yung Facebook nyo, dapat po i-report po natin kaagad sa 1326. Kasi basta within 24 to 48 hours, bago pa mapalitan yung mga credentials ng account, para ma-recover ninyo. Tutulungan po kayo ng mga cyber forensic agents na tumatao sa hotline ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Opo, opo. Lalo na itong napapabalita natin, sir, na yung bagong modus na pumupunta sa mga mall, yung mga hacker, tapos kinukuha nila yung numero. Ito ho ba ay dumadami ng mga reklamo na natatanggap po ninyo? Actually, ang ginagawa, yung tandaan nyo, may mga spoofing scam ngayon. So, meron tayong tinatawag na IMSI catcher. Noong unang panahon, noong unang na-discover yung IMSI catcher na yan, parang laptop yan na malaki, di ba? So, nilalagay yan sa kotse, tapos lahat ng pwede niyang daanan, yan, magbo-broadcast yan ng message. So, ngayon, yung mga scammers, ang ginagawa ngayon, nilalagyan nila ng link para ma-access mo. Yung nahuling Malaysian seller last week ng CICC, PNP, Anti-Cybercrime Group, ng PAOK at ng National Telecommunications Commission, ito kasi yung seller, big fish to. So yung mga equipment na nahuli sa kanya, pwede na siyang backpack. So pwede kang maglakad sa mall, so lahat ng mga nadadaanan niya sa mall, kung nasa loob man yun, maapektuhan. So, paano nyo po malalaman kapag may IMSI catcher na yung signal nyo po nawawala, nagiging 2G. And then after nun, makaka-receive po kayo ng SMS. Meron din, yun yung binabantayan ngayon kasi nga, ang mga nauso, text blaster, di ba? So, may mga iba pang uri na ginawa namin nung summer campaign namin with DOTR, yung mga wifi po, public wifi, kung nasa coffee shop kayo, may wifi sila, ingat po kayo doon kasi may mga devices na pwedeng i-hijack yung signal at magkunwaring siya yung coffee shop wifi. Kaya po,
pwede nyo, pag gumamit po kayo ng public wifi, make sure po na hindi po kayo gagamit ng digital bank or e-wallet ninyo kasi makukuha po nila yung mga password nyo. At matitake over na nila to at may scam na po kayo. Pero yung pinaka-prevalent dito, yung text blaster o yung IMSI catcher na nasa likod na dumadaan sa mall. Kaya yun po yung babantayan natin. At yun po yung ngayon yung binabantayan ng mga otoridad kasi nahuli na yung seller at alam na rin po ng mga otoridad natin kung sino yung mga binentahan. So, yun. Po, tatawag lamang sila dito sa 1326. At Opo, diretso lang po yan. Kailangan may kahit 1 peso load yung phone nyo. Libre po yan, 1326, 24/7 po yan. Pag nahack po yung Facebook nyo. Kaya po ang gawin nyo po, lagi nyo pong tingnan yung Facebook nyo. Tingnan nyo kung may access pa kayo. Pag wala na kayong access, kasi ang gagawin yan, yung sinasabi nga namin, parang scamdemic yan eh. Pag nahack yung Facebook nyo, parang scamdemic na yan. Ang una niyang tatarget yan kung sino yung madalas nyo ka-chat. Usually, mga kamag-anak nyo, di ba, karelasyon nyo, kaopisina nyo. So, yun yung unang tinatarget. Magpapanggap sila. At usually, umuutang yan. Uutang at ang technique dyan, babalik ko rin mamaya. Siyempre naman, di ba, pag bumalik mamaya. So, ganun. opo. So, Bukod sa Facebook, Sir Josel, kabilang din ho ba yung Gmail? Kaya ninyo ding ma-recover at matulungan yung mga nabibiktima, nahahack yung mga Gmails nila, Google accounts ay, nila? actually, hindi po kami yung mga tumutulong, yung mga taga CICC po. I think kaya rin po, may mga proseso naman po yan at mga security para ma-recover po yung mga nahack na email at mga Opo. social media. I mean dito po sa 1326, yung mga nagrereklamo po, pwede Yung nilang mga isagot. dito, mga taga CICC po yan, mga forensic agent po yan, hindi po sila mga call center agent Opo, lang. opo. So talagang tuturuan po nila. Bago ko lang ipasa kay Partner Admar, Sir Josel, huli na lang, isa din sa mga pinangangambahan din ngayon, yung deepfake sa darating na eleksyon, baka gamitin po ito. Oo, yung yung deepfake, nag-release na po ng guidelines si COMELEC. So, technically, pinagbabawalan niya yung paggamit ng ganitong klaseng teknolohiya. Though bawal naman talaga yung technology ito, meron na kasing mga available app sa Play Store at sa App Store na, alam niyo yung naghahalikan? Mm. Hindi ba? Nag-aaway pa I mean, minsan. Minsan nag-aaway din. Meron tayong kaibigan sa media, ginawa sa kanila yun eh. So para silang naghahalikan. So available na po yun. Although isa lang ang kaya niyang gawin, maghalikan. But at the end of the day, imaginein mo, di ba? Kung meron kang dalawang litrato at pinaghalikan mo, di ilalabas lang nila. O tingnan mo si ganitong kandidato, nakikipaghalikan sa ganitong tao, di ba? So, iyan po yung una. Yung pangalawa naman, yung mga highly sophisticated, yun po yung medyo mahirap i-detect. Pero ang magandang balita po yan, meron na pong kasunduan ng COMELEC, DICT at CICC para bantayan din po yung mga deepfake na to. At kami rin po sa Scamwatch Pilipinas, gagawa din po kaming kampanya kung saan ang layunin po namin, katulong ang CICC, DICT, hopefully may makasama pa kaming mga ibang grupo, i-educate po natin kung paano po mag-identify ng deepfake. At kapag let's say ang kailangan po ngayon, tandaan nyo po, yung reason po kung bakit kailangan po ng gobyerno yung mga mag-report. Kasi kailangan nila yung mga data ng mga scammers. Ano yung mga to? Ito yung mga mobile number, ito yung email addresses, ito yung mga link ng mga Facebook, di ba? Or social media accounts kung saan galing yung maling balita. So, yun po yung kailangan nila. Ang problema po natin ngayon, wala pong nagre-report. So gagawa po tayo ngayon, darating na election, hopefully may launch po natin to bago magmarso. Magkakaroon po tayo ng education campaign against deepfake. And then, ang tawag po natin dito dapat deepfake. So, lahat po yun, pati mga misinformation, isasali na rin po doon. Sama-sama na po dyan kasi yung ugat po ng scam, whether financial scam yan, or election scam, di ba? Or election fraud. At the end of the day, lahat po yan nagsisimula dahil peke. Kaya yung kampanya po natin, dapat deepfake. So, ito po yung deepfake education at fake news education campaign po ng
Scamwatch Pilipinas. Magandang umaga po, Ginoong Giselle, si Admar po ito. Maitanong ko lamang po, saan po ba yung mas maraming nabibiktima ng scam? Through SMS or dito sa social media? Actually po sa SMS, yung pong partner natin si Whoscall, app po to, anti-scam app. Ang na-record niyang scam nung 2024, text scam na may link, more than 6 million. So siguro na nasa 6.4 million yung na-record niya. So kasi po ang nangyayari, mas accessible po kasi yung yung SMS. Kasi kahit kanino pwede kang magpadala. Although may mga scammers na rin ngayon para itago nila yung prepaid number nila, gumagamit na po sila ng Viber. Kasi sa Viber, ang unang makikita mo, hindi naman yung numero at saka sa Telegram. Ang unang makikita mo yung mga pangalan nila. So akala mo legitimate at gumagamit ito ng mga magaganda at mga gwapong mga tao para at least mag-interact ka, di ba? Sa hindi mo kakilala. Yung sa Facebook naman po, marami po dyan nabibiktima pagdating ng online shopping. At the same time, bakit related ang online shopping sa deepfake? Kasi yung pinakamataas na victim dyan si ano sino kasi yung doktor na tumakbong vice president? So, Willie Ong. si Doc Willie Ong ang madalas na biktima dyan. Wala pong ini-endorso si Willie Ong, pero may makikita po kayo na nag endorso siya para nagsasalita siya sa TV. Meron din po tayong mga kaibigan sa media na nag endorso ng mga food supplement, diba, na nasa Facebook. So, mga gumagamit na po sila ng mga deepfake ngayon. So, yun po yung babantayan natin. Hopefully, yung gagawin po natin dito sa kampanya natin, mai-report po lahat, maibigay po yung mga link na yan sa pamahalaan, sa CICC, para at least magawan nila ng paraan. Nabanggit niyo po itong SMS or sa pamamagitan ng text, marami po ang nabibiktima dito sa mga nabibiktima ng scam. So ibig sabihin po ba nito, itong ating SIM registration ay hindi na nagiging epektibo at nahahanapan ng butas ng mga scammer? Well, marami pong matagal na pong usapin yan, pero dapat po nating isipin, hindi man po perpekto yung SIM card registration kasi may flaw siya. Ano yung flaw niya? Yung flaw niya, number one, yung isang tao walang limit yung pwede niyang i-register na SIM card. So, halimbawa, ikaw, pwede ka mag-register ng kahit 1,000 SIM cards. Yun yung flaw niya. Yung flaw naman ng number two, tinatanggap kasi ngayon lahat ng mga any form of ID. Kasi hindi naman po lahat ng mga Pilipino may ID. So, tinatanggap po ngayon ng registration na mag-submit ka ng kahit anong ID. So, may mga napipeke po dyan. Pero dapat po nating isipin, bago po magkaroon ng SIM Card Registration Act o nung batas na yan, ang natatanggap po nating text scam, pumapatak ng 10 hanggang 20 kada araw. Halos hindi na, di ba, halos hindi na tumitigil yung cellphone mo. Nung nagkaroon po ng SIM card registration law, bumaba po yan. Nakakatanggap tayo ng 2 hanggang 5 mga text scam galing sa mga unknown prepaid numbers. And then nung mga naipasara yung mga 11 scam hubs at totally naipasara yung POGOs, halos wala na po tayong natatanggap noong October. Kaya ang ginawa po ng mga scammers ngayon, mula sa gumagamit sila doon sa prepaid, bumili sila ng mga text blaster kasi wala pong SIM card yon. Nakakapag-text po kayo ng walang SIM card at ginagaya niya yung SMS channel. So technically, meron naman po itong mabuting nagawa. Actually, effective po siya sa pagbawas, di ba? Kaya yung pong mga nagbebenta, yung pong mga nahuli, hinuhuli po yan ng PNP Anti-Cybercrime Group at dapat po nating i-commend din yung PNP Anti-Cybercrime Group kasi halos araw-araw meron po silang nahuhuling nagbebenta ng mga pre-registered SIM cards. So, tinatrack na po yan kasi nakakabili po tayo dyan sa Facebook Marketplace, hindi ba? So, natatrack na po nila yan at hinuhuli po. Halos araw-araw po meron po silang nahuhuling seller sa iba't ibang parte ng Pilipinas. So, saludo po kami sa PNP Anti-Cybercrime Group. Kino-commend po namin sila. Opo, Sir Giselle, ito po bang mga text blaster na ito, yung iba hindi na gumagamit din ng SIM card, nakaka-hijack, ito po ba ay mobile? Kumbaga parang mabilis nilang ma-deploy, pwedeng nasa sasakyan lang. Kasi ang mapapansin ko, every time na merong text na natatanggap pa ako mula sa, kasi
papasok sila doon sa mga legit na mga mga official number ng mga telco, doon sila pumapasok, no? Yan yung pinaka-latest nila ngayon na parang technology. Napapansin ko, merong nagte-text dito sa lugar na ito, tapos mawawala na naman. Parang naka-mobile lang ba yan? Nasa sasakyan lang ba yan sila? Pwede itong ma-deploy kahit Actually, saan? yung text blaster, yung IMSI catcher, mobile po talaga yan. So kung dati, ang ginagawa, gagamit ng AI yung mga scammer, magge-generate ng random numbers. Halimbawa, itatype nila na, o lahat ng numero sa 091782, o lahat ng numero doon lalabas, tapos padadalan lahat siya ng mga SMS gamit ang prepaid number. Ang premise noon, hindi lahat active, so random siya. Kapag sumagot ka, 'di ba, ibig sabihin active yung device mo. So, kumbaga bahala na si Batman yung technique na yun ako sinong makatanggap. Dito sa IMSI catcher, kung kotse man yan, okay, or backpack, pwede na kasing ilagay sa backpack yung na-discover dun sa Malaysian seller. Kayang ilagay sa bag Basta dinaanan niya. So kung iseset lang niya kung sino yung receiver, kung smart man yan, Globe or dito, actually yung dito pala hindi nakakatanggap. Yung smart or Globe lang, pag dinaanan niya yan, anong tawag dito, lahat makaka-receive ng message. At ang palatandaan po doon, paano nyo nalalaman na may IMSI catcher sa paligid nyo, yung signal nyo kung 5G or LTE, bababa yan ng 2G. Opo, So mawawala, tapos magugulat ka 2G kasi ang hina-hijack ng IMSI catcher, ang pinapasok niya, yung 2G network natin. Kasi yung network ng mga telcos, 5G, 4G, LTE, 3G at 2G. Marami pa po tayong kababayan ng gumagamit ng 2G at marami pa rin pong mga nakasalalay na mga current services na nakapasok sa 2G. Yung OTP mo, yung 'di ba one time password mo, yung authenticator mo, ang nakasalalay pa rin sa 2G kaya hindi siya basta pwedeng tanggalin. At million pa rin naman yung gumagamit ng 2G sa mga kababayan natin o yung mga feature phones na ang gamit lang talk and text. Opo. Ito pong 2G na ito, kumbaga kaya po ba itong baguhin sa setting or siya ay pumapasok sa pamamagitan ng mga telco? Kasi meron kang nabanggit sa lahat ng mga telco natin, ang dito ang hindi napapasok. Ano po yung paliwanag doon? Pwede bang iset ko na 5G lang, hindi pwedeng sumagap ng 2G sa cellphone? Hindi po yung nasa technology po yan, nasa technology po ng cell tower yan. Kasi, di ba, nung unang panahon, ng unang technology, nung meron ka pang unlimited call and text, 2G lahat yan. So, yung hindi pa uso yung mobile internet noon, hindi yan tinanggal. So, nasa system pa rin yan, ginagamit pa rin yan. Hanggang ngayon, ginagamit pa rin yan. And then, nag-evolve tayo sa 3G, so na-introduce yung mobile internet. And then, tumaas, di ba, nagkaroon na tayo ng digital lifestyle nung nag-LTE. And then nagkaroon ng 5G, na-solve niya yung slow internet natin. So nasa technology po ng cell site. Nagkataon lang po na si Dito dahil latecomer siya, hindi na po siya bumili ng 2G. So lahat po ng network niya halos LTE at 5G na. Unlike yung Globe and Smart, ang tinatawag diyan legacy services. So nandyan pa rin yung 2G services nila. Kaya po hindi nakakapasok. Yung 2G po, signal po yan. So nandyan lang po yan. Hindi mo po pwedeng iset kasi yung mobile device natin, may function ng tumanggap ng SMS. Yung SMS, hindi messaging app, yung SMS, ang foundation po niyan 2G. At saka yung call po natin, yung tawag na hindi dumadaan sa internet. So 2G din po yan. Opo. So ito yung mga common ngayon na scam po na namomonitor na ninyo. How about po yung kasi papalapit na po yung buwan ng pag-ibig. Di ba, meron din po mga love scam at common na nagpapakilala yung mga foreigner. Marami silang mga modus. Paano naman nila maiiwasan itong mga ganito? O existing pa ba ito? Or tumigil na sila? Ano po ang masasabi niyo po dito, sir? Kaya po kami nangampanya kasi yung mga halos mataas na scam ngayon noong 2024, loan scam at investment scam. Ang nakakatakot kasi rito, yung investment scam, malaki po yung nawawala. Ang tinatarget po nila dito ay yung mga may pera nating kababayan, di ba? Na halos 50,000 pataas yung nawawala. Hindi po ito ninanakaw sa wallet,
kumbaga kusa mo tong ini-invest. So, ang gateway po ng loan scam at saka investment scam ay yung tinatawag nating love scam. So, it goes both ways eh. It goes both ways kasi marami po tayong mga kababayan ng syempre walang katuwang, di ba? Mga single, nag-iisa, lalong-lalo na po yung mga target 45 years old pataas. Ito po yung mga hiwalay sa asawa, widowed, widower, yung mga anak po nila medyo matatanda na, may sarili ng pamilya, or nag-aaral na sa ibang dito sa Kamaynilaan at naiwan sila sa probinsya at wala silang katuwang. So ito po yung mga target. At for some reasons, ang gusto po nilang makilala mga foreigners, lalo na yung mga AFAM. So kapag pumunta po kayo sa dating app, ang education campaign po natin ngayon is tinutulungan po natin silang ma-identify yung fake na dating accounts. Okay, na kaya naglabas po kami ng 6 ways to identify a love scam. Hindi naman po namin sinasabi na masamang mag-dating app. Ang sinasabi lang po namin, kailangan ma-identify po natin ng tama kung totoo yung nakamatch nyo or hindi. So ano yung unang-una rito? Yung unang-una rito, masyadong gwapo at masyadong maganda at sexy yung nag-match sa'yo. Parang napaka-perfect nung profile pic niya. Doon pa lang red flag na yon. Pero hindi pa yon. Sige, pagbigyan natin. Baka sakaling type ka talaga nung ganung, dahil gwapo ka naman at maganda ka naman, baka type ka rin naman. So, ang susunod dito, i-check mo yung account name, kung merong verification symbol, parang blue check ng Facebook. Lahat po kasi ng dating app, naglalagay na ng ganyan, nagsiselfie ka, tina-attach mo yung social media account mo para ma-verify nila kung totoong tao ka. Yun po yung pangalawa. Yung pangatlo, kapag po let's say nagchat-chat na kayo, ang dapat nyo pong gawin, hingan nyo po ng social media account. Ngayon, pag sinabing hindi ako nagfi-Facebook, wala akong TikTok, wala akong LinkedIn, wala akong Instagram, baka may tinatago, di ba? Kasi 87 million yung nasa Facebook mo eh. 87 million Filipinos ang gumagamit ng Facebook. Tapos 50 million yung gumagamit ng TikTok, 20 million yung gumagamit ng LinkedIn. So bakit wala? Okay, sige, siguro sabihin na nating private person siya, ayaw niya mag-share ng social media. Yung susunod na gagawin niyo po rito, mag-video call kayo. Yung mga dating app naman po na yan, may mga video call function. Usually, ang sasabihin ng mga scammer, hindi yan makikipag-video call sa inyo. So, ang sasabihin nila, mahina yung signal, madilim dito, lahat ng dahilan sasabihin para hindi makapag-video call. Yung susunod naman po, ito po para lang dito sa Pilipinas, yung may chance na magkita. But usually po kasi yung mga victim ng love scam, mga long distance nasa abroad yung mga scammers. So ang gagawin naman po ninyo, kung nandito lang po kayo, makipagkita na po kayo kaagad. Huwag nyo na pong patagalin. At eto, huwag po kayong tatawa, pag first meeting nyo, hindi po masamang magtanong ng ID at humingi ng ID. Para at least ma-verify mo kung yun nga yung identity niya. At yung pinaka-red flag, ito yung pinaka-red flag, hindi pa kayo nagkikita, okay? Biglang hihingi na ng pera. Kaya either yung mga sad boy, sad girl na tinatawag namin, yan yung lahat ng problema sa mundo nasa kanila na hospital yung nanay nila, tatay nila, lolo, lola, at saka yung mga pusa ng kapitbahay nila. So, uutang yan, ibabalik din. Or kaya yung iba naman, pag yung mga military, di ba, paibigan o may nangyari lang, padadalang ka pa ng pera, pero huwag niyo pong tanggapin yung pera yun, yung mga pinipick up sa NAIA, kasi baka po ginagamit po kayong money mule at hindi niyo po alam saan galing yung malaking halagang perang yun. At kayo rin po yung magbabayad ng tax para mailabas yung pera. O yung iba naman, ganyohin kayong mag-invest sa crypto, sa forex, at sa gold, at sa mga ibang investment securities na hindi naman lisensyado ng Securities and Exchange Commission. So, at yung mga iba naman po, para po sa mga kalalakihan, ingat din po tayo doon sa mga sobrang sexy at let's say mag-o-offer na ng mga napaka-private na usapin, di ba? Ganun, yung usapin nyo masyado ng private, kumbaga pang adults na. Huwag po tayong mag-engage sa ganun kasi pwede nyo lang i-screenshot yun. At kapag let's say nagpadala po ng mga sexy at nude pic yung babae at hihingan kayo pabalik, wag po kayong magpapadala kasi pwede pong gamitin yun para i-blackmail kayo.
So, yan po yung mga iba't ibang modus operandi sa lab scam. Mm. Sir Josel, siguro bago lang tayo magtapos, sa buong mundo ba ang Pilipinas ang may pinakamaraming nabibiktima ng scam? Actually, hindi. Yung scam kasi it's a global problem. In fact, na-overtake. Sabi nga ni Sec Ivan kahapon, medyo na-overtaken niya na yung drugs, di ba? Kasi mas madaling kumita ng pera sa scam kaysa sa magbenta ng, ng droga. So it's a global problem. Parang mas mabilis yung progression niya kasi gumagamit na ng mga iba't ibang technology. So kung dati yung mga nare-receive mo mga scammers na galing sa ibang bansa, hindi maganda yung English. Ngayon, dahil may AI na, gumaganda na yung English nila. Meron din naman po tayong case. I think, daang-daang Australian na-scam naman sa lab scam. Ang mga nang-scam naman, nandito sa Pilipinas, di ba? So, it goes both ways. It goes both ways. At dapat po nating malaman, dahil global problem po yung scam, organized crime po to. Hindi po to individual na scamin kita, 'di ba? Tatargetin kita. Mas madali po kasing mahuli 'yun. Po. Ito po ay organized crime, so pinag-aaralan nila yung mga behavior ng kada bansa. Lalo na tayo kasi medyo hospitable, 'di ba? Kahit di natin kakilala, pinapansin, social media capital of the world tayo. At alam din nila na yung konsepto ng loob. Anong ibig kong sabihin sa konsepto ng loob? Nandiyan kasi yung Filipino ethical values Unique sa atin yan. Pag nakuha na yung loob mo, yari ka. Hindi ba lahat nakasentro sa loob? Malakas ang loob mo, mahina ang loob mo, di ba? Masama ang loob mo, utang na loob, di ba? So kapag nakuha na nila yung loob mo, yun na yun. Opo. Ang nakakalungkot kasi nito, Sir Josel, yung SIM Card Registration Act ay ginawang batas sa layuning mawala na yung ganitong mga krimen tulad ng text or itong online scams. Pero ang nakikita natin ngayon, marami palang nagsasuffer ng mga Pilipino dahil dito sa mga nabibiktima nga ng mga scams. Well, tulad nga ng sabi ko sa inyo kanina, nakatulong po. Kung dati nakakatanggap po tayo ng 10 hanggang 20 scams a day, dahil po sa SIM Card Registration Act, nawala na po ito. So, ang ginawa po ng mga scammers, yung mga organized crime, bago po maipasara yung 11 Pogo scam hubs, pumupunta po yan sa mga mahihirap na lugar, yung kung saan marami tayong kababayan ng mahihirap, at bumibili sila. So, binibili nila yung pangalan mo para mag-register ka sa SIM cards ng 500 pesos per SIM card. Kung gusto mo makaapat, di may 2,000 ka. Paano po yan natukoy ng gobyerno natin? Kasi nung nag-grade sila, pare-pareho yung background, di ba? Yun po yung una. Yung pangalawa, yung flow po ng SIM card registration, kasi base din po doon sa mga na-raid nila at mga na-confiscate ng mga SIM cards, meron pong isang tao doon ang nakaregister po sa kanya, mga 300 SIM cards. So, yun po ay ginagawa na rin po ng paraan para i-amend yung SIM card registration. Kasi po kahit na po let's say pag may nag-text scam po sa inyo nahuli, yung number na po yun, huhulihin po yun, hahanapin po yun. Ang dami na pong nakasuhan. So, kung makikita niyo po yung progression, hindi na po gumagamit ng SIM card yung mga scammers ngayon. Gumagamit na po sila ng text blaster. At dito, nagkaroon ng breakthrough yung government kasi meron na rin silang technology para mahuli at yung mga report nyo nakakatulong para mahuli itong mga scammers na to. Kasi yung text blaster, walang SIM card yan. Talagang hina-hijack niya yung signal. So mapapansin niyo po, kung dati nakaka-receive kayo ng 5, 10 na text na scam, meron pa rin papitik-pitik, kaya nandyan yung 1326, nandyan yung EGOBAB na pwede nyong i-report, at nandyan din po yung Who's Call app na pwede nyong i-download para maisumbong po natin yung mga numbers na to. Kasi lahat po ng numbers, lahat po ng data isinasubmit nyo sa gobyerno, nakakatulong po yan. Yung information na po yan ng mga scammers, nagiging actionable intelligence. Yan din po yung dahilan kung bakit naipasara yung mga POGO, yung mga fake POGO na scam hubs. Yan din po yung dahilan kung bakit nahuli po yung international syndicate, yung mastermind na medyo malaki, yung Malaysian seller last week. Alright. Siguro huling mensahe po niyo, Sir Josel, baka meron po kayong gustong ipaabot, i-promote po para sa ating mga kababayan na hindi pa namin natin.
Hindi, oo, yung sa amin lang kasi yung isa sa mga problema namin ngayon, ang dami nating kababayan ang hindi nagre-report, yung lalong-lalo na po yung mga biktima ng scam. Tumawag po tayo sa 1326. Kahit na po sabihin natin 3% lang yung chance na mabawi yung pera, pero importante po kasi makapagbigay po, makatulong po tayo sa iba kasi kung hindi, yung kamag-anak mo yung i-scamin yan, mambibiktima pa ng iba yan. Kaya mag-report po tayo sa 1326 at paki-follow po kami sa Facebook page namin para magkaroon po kayo ng mga update sa mga susunod namin gagawin. Alright, maraming salamat Sir Josel sa inyo po oras at sa pagbibigay po ng impormasyon. Mabuhay po kayo. Ingat po. Thank you, thank you. Ayan mga kababayan, si Ginoong Josel de Guzman, ang co-convener po ng Scam Watch Pilipinas.